Mga umano'y nawawalang ministro ng Iglesia ni Cristo humarap para linawin na hindi sila nawawala at hindi sila dinukot. Naritong report ni Weng de la Puente. Yes, Angelo, sa nakalipas sa mga araw ay lumabas sa mga balita ukol sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo na sinabing dinukot at nawawala, at nakakuha nga tayo ng mga DVD copy na ang ginawa nilang pagharap at pagpapatunay na sila ay hindi nawawala at nananatiling miyembro at ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Narito ang naging panayam ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Edwil Sabala, sa sinasabing nakulong at dinukot na si Brother Lowell Boyet Menorca II. Panoorin natin ito. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Edwin. Para po sa kabatiran ng mga nanonood sa atin ngayon, maaari po bang pakibanggit po ninyo ang inyong buong pangalan? Ako po si kapatid na Julius R. Nemis, Reyes Nemis. Yan po ang aking tunay na pangalan, buong pangalan. Ano po ang inyong palaya? Ang palaya ko po ay Jojo Nemis po. At ano po ang inyong katungkulan sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ako po ay isang ministro sa Iglesia ni Cristo. Alam niyo po ba kung anong petsa kayo, kapatid na Jojo? Opo, ngayon po ay Hulyo 24, 2015. At saan po tayo naroon ngayon, kapatid na Jojo? Narito po tayo sa Central Office Ng Iglesia ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Jojo, meron po mga bali-balita na lumabas na pinapangalanan kayong isa doon sa mga di umano ay ministrong nawawala, di umano ay dinukot ng ilang mga tao sa loob ng Iglesia ni Cristo. May katotohanan po ba yun? Ang lahat po ng yan ay sinasabi ko po walang katotohanan. At ngayon nga po, narito ako sa inyong harapan para sabihin na wala pong pagdukot na nangyari sa akin, hindi rin po ako nawawala, at ako po ay naririto. Paano po kayo nakarating dito, kapatid na Jojo? Nagpunta po ako rito sa Sumadya dahil sa, para linawin nga po, yung narinig ko sa balita na kasama daw po ako sa nawawala at dinukot ng Iglesia ni Cristo. Hindi po kayo dinukot? Hindi po. Hindi po kayo tinakot? Hindi kayo rin po. nagpunta rito? Kaya po ako nagpunta rito para linawin na ako po ay hindi dinukot at hindi po ako nawawala. Maraming salamat po. Nais ko lang pong itanong sa inyo, kapatid na Jojo, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga lumilikha ng kaguluhan na tuloy pati po kayo, hindi nga damay doon sa kanilang inaabi na mga panggugulo at kasinungalingan? Sa palagay ko nga po, ang mga bagay na yan ay lumilikha sila ng pagkakabahabagi na bagay na hindi po maganda. At siguro, maaaring sabihin, itigil na po nila ang bagay na yan at hindi po makabubuti sa kanila ang gawang pagkakabahabaging nililikha nila. Kapatid na Jojo, meron po ba kayong mensahe para po sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa kapatid Eduardo B. Manalo? Opo, meron po. Ang sa akin po, para kay Eduardo, handa po akong tumulong at maglingkod sa iglesia na kinalakihan ko na po. Mula po sa mga magulang ko, mula sa lolo kong ministro. Talagang ang layunin ko po ay tumulong sa pamamahala at maglingkod sa iglesia. Ano po ang maaari niyong masabi sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo? Tayo po ay manatili, mga kapatid. Kung may mga pagsubok man sa buhay natin, iisa naman po itinuro sa atin. Maninindigan tayo sa katotohanan at ang pagsubok para lalo kang patatagin, hindi para pahinain. Lalo kang tumatag sa pananampalataya at hindi tinanggap mula sa Diyos. Kapatid na Jojo, sa nais na ipangako, halimbawa, sa namamahala sa Iglesia, sa mga kapatid mo? Ang pangako ko po kay Eduardo, ano man po mangyari ay nasa panig po ako ng pamamahala. At hindi po magbabago ang posisyon ko.
Dahil sa yun na po ang kinalakihan ko sa iglesia. At yan din ang biling ng magulang ko na ano man ang mangyari sa panig ako ng pamamahalat ng iglesia. Kaya nga po naging ministro ako para makatulong sa pamamahala at sa iglesia. Sa mga kapatid ko, lahat tayo manindigan. Ano man po ang pagsubok na pagdaanan natin, ipagpatuloy natin ang paglilingkod natin. Maraming salamat po, kapatid na Jojo. Salamat po kay William. Ang narinig ninyo'y panayam kay Okay, yan po ang narinig nating panayam kay kapatid na Julius Sar Jojo Nemis at yun yung kanyang naging patunay na siya ay hindi nga dinukot o hinostage ng Iglesia ni Cristo. Ang susunod naman na magbibigay ng kanyang pahayag ay ang kapatid na Arnel Tumanan. Narito panoorin natin ang kanyang pahayag. Araw po. Hinihiling ko lang po na kung maaari po ay mabanggit ninyo yung inyong buong pangalan. Ako po si kapatid na Arnel A. Tumanan, ministro ng Ebanghelyo sa Iglesia ni Cristo. Ako'y naordinahan bilang ministro noong pang Mayo 9, 1982. At sa awa at tulong ng Panginoon Diyos, hanggang ngayon ay namamalaging aktibo na tumutupad ng banal na tungkulin sa loob ng Iglesia sa patnugot ng mahal nating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Kapatid na Arnel, kailangan itanong po ito, bagaman maaaring katawa-tawa para sa iba. Anong petsa po ba ngayon? Ngayon ay Hulyo 25, 2015. At nasaan po tayo ngayon, kapatid na Arnel? Tayo ay nandito ngayon sa isa sa mga gusali sa opisina sentral ng Iglesia. Ito ay Honorata Building. Paano po kayo nakarating dito? Pumunta ako dito mula sa aking puso at pagpapasya para makatulong sa paglilinaw sa mga lumilitaw at mga umuusbong na mga maling balita na nagdudulot tuloy ng kalituhan sa iba at ang totoo maging sa aking mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Nagdudulot tuloy ng pangamba dahil sa mga maling balita na kumakalat. Total, nabanggit niyo po yung mga baling balita. Marahil dapat itanong ko po, pinwersa po ba kayo pumunta ngayong araw dito po? Hindi, ang totoo galing nga ako ngayon sa sinasagawa nating Unity Games sapagkat for the first time, ang Iglesia ni Cristo ay nagsasagawa ng Unity Games International. Finals po. Yeah. Hindi lang yung mga kapatid nating mga manlalaro dito sa Pilipinas, kundi galing pa sa iba't ibang panig ng daigdig. At kaya ganitong aking attire dahil galing tayo doon sa mga palaro na sa awa din ng Diyos at sa pagtitiwala ng pamamahala sa Iglesia ay kabilang ako sa mga organizer at committee ng palaro. Kaya may ID nga dito, International Committee. At itong aking costume na ito, yung aking kasuotan. Yes, katunayan patuloy tayong nakatutupad ng tungkulin bilang pinagtitiwalaan ng pamamahala sa loob ng Iglesia. Dahil nga po, babalikan ko po yung issue. Ano po ang masasabi ninyo tungkol doon sa mga nagkakalat ng balita na di umano, dinukot daw po kayo, you're being held against your will, Yes. kayo raw po ay tinutorture, sinasaktan. Noong una ay hindi ako makapaniwala may ganun ng balita. Pero nung makita ko yung isang ipinakita ng kapatid natin na sa internet nakalagay na ako daw ay kinidnap. At ako daw ay sinaktan pa, tinorture. Na manghang-mangha ako paano nangyari yun. Subalit, natural ang idudulot nun sa mga hindi nakakaalam, lalo na yung aking mga kamag-anakan sa Pangasinan. Magulang ko na doon, aking mga kapatid, mga kababayan, ay hindi mo maiwasan sa kanila na sila ay mangamba, galing. Kaya maya't maya ang tawag sa akin
na huwag kayong maniwala sa kumakalat na balitang yan. Narito ko at sa awa ng Diyos ay nakatutupad ng tungkulin bilang ministro ng Ebanghelyo sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ang totoo nga, kung masusuri lang ng iba, walang patid yung aking pagtupad. Nakapangangasiwa ng pagsamba, at ang totoo ay naatasan pa ako ng pamamahala na lumitaw at magsalita sa telebisyon, sa iba't ibang larangan ng ating mga pagtupad. At nagsagawa pa nga ng live interview ukol doon sa isang gawain dito sa Tabernakulo. Nang ipalabas natin yung first length, full-length film natin na walang take two. Napanood ko po yun. Nakita ko po kayo. Nandun ako. At ako nga ang unang panalangin doon. At natasan din ako, awa ng Diyos, awat habang ng pamamahalang pagtiwalaan, na maging anchor doon sa executive news. Walang patid yan. At hanggang ngayon, kanina lang, sa ating Philippine Arena, ay live interview naman ang ginawa sa akin ng programa nating Let's Talk. At tinatanong nila ang ukol sa ating isinasagawang Unity Games. Kaya nakapagtataka at nakakamangha ang ganyang mga kasinungalingang kumalat na balita. Pero yun na ang nasabi ko, na hindi na makatotohanan, nagdulot pa ng pangamba at kalumbayan. Natural doon sa mga hindi nakakaalam kung totoo o hindi, kung ano nangyari sa akin. Ano po ang nais niyong sabihin? Hindi natin kilala kung sino nagpapakalat, pero ano po ang nais niyong mensahe o sabihin sa kanila dito sa mga humabi ng kasinungalingan yan tungkol po sa inyo, tungkol sa Iglesia? Masakit man sabihin, pero yan ay isang pagiging irresponsable ng paglalathala ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung anong kanilang mga motibo, pero ang kanilang naidudulot ay pangamba, pagkalito sa mga tao, na sana ang ganitong malayong pagpapahayag namin na naging biktima ng ganyang mga maling balita, makatulong para mailapat ang katarungan, ang hustisya, kung sino man ang mga taong dapat managot yan. Sapagkat yan hindi lamang kasalanan nila sa akin bilang isa, pero kasalanan lalo nila doon sa mga mahal namin sa buhay na totoong nangamba bunga ng maling balita na yan, kasinungalingang balita. At bilang ministro sa Iglesia ni Cristo na nakakaalam ng katotohanan na nakasulat sa Biblia, ako'y lubos na sumasampalataya na ang ganyang mga pagsubok, ang ganyang mga pag-uusig sa aking pagkatao o sa aking pagkaministro o sa aking pananampalataya, sa tulong at awa ng Diyos, hindi lamang iyan malalampasan at mapagtatagumpayan, makatutulong pa para lalong tumibay ang aking pananampalataya sa magagawa ng Diyos at sa pagtitiwala sa pamamahalang inilagay ng Diyos sa loob ng Iglesia, sa pangunguna ng ating mahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo P. Manalo. Sapagkat bilang ministro sa Iglesia ni Cristo, ang isa sa pangunahing doktrina na tinanggap namin ng mga ministro, kung papaano ang pagtalima, pagpapasako, pagkalang, pag-ibig at pagmamahal sa kung sino ang tagapamahalang inilagay ng Diyos sa tunay na iglesia, sa Iglesia ni Cristo. Kaya, kung makakarating ito sa ating tagapamahalang pangkalahatan, sa kapatid na Eduardo B. Manalo, Sir, ka Eduardo, mahal na mahal po namin kayo. Mahal na mahal po kayo ng mga tunay na ministro sa loob ng Iglesia. Mahal na mahal kayo ng Iglesia ni Cristo. Ano man ang mangyari, sa inyo po kami. Sa panig niyo po kami. Sapagkat ang panig ninyo, panig ng Diyos at ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maraming salamat po sa inyo, kapatid Arnel. Diyan po magwawakas itong maikling interview po natin.
At yan po ang naging panayam ng kapatid na Edwil Sabala sa kapatid na Arnel Tumanan. Isa pa doon sa lumantad para linawin ang issue ng abduction ay ang isa pang ministro ng Iglesia ni Cristo, si kapatid na Nolan Olarte, at narito naman ang kanyang pahayag. Maaari bang ikaw ang bumanggit ng pangalan mo, kapatid, para sa kabatiran ng mga nanonood sa atin? Ako po si kapatid na Nolan Olarte. Ano po ang tungkulin ninyo, kapatid na Olarte? Ako po ay kasalukuyan na ministro ng Iglesia ni Cristo na nakadistino dito po sa Templo Central, Ano ang petsa ngayon, kapatid na Olarte? July 25, 2015. Ang dahilan kaya kinailangan itanong ko yun ay sapagkat may bali-balita na nawawala ka raw. Kaya gusto kong matiyak. Opo. Alam mo ba kung anong petsa? Nasaan tayo ngayon, kapatid na Nandito po Olarte? tayo sa Central Office, Edwin Joy. Mayroong kumalat na balita na ikaw ay kinidnap ng Iglesia ni Cristo, na ikaw daw ay you are being held against your will. Ikaw ay tinutorture, binubugbog, sinasaktan. Maaari mo bang linawin sa amin? Baka nga, totoo yun. Ang totoo Edwin Joy ay kasinungalingan po yun. Kasinungalingan po yun. Dahil sa kami, ako at ang buong pamilya ko, ay patuloy na kinubog ko at minamahal na pamamahala sa loob ng iglesia. Hindi ka pinagbuhatan ng kamay. Hindi kailanman. Hindi ka ikinulong. Hindi po. Baka kinidnap. Hindi rin po, Kadyo. Hindi kaya kinalagkat kayo ngayon dito para humarap sa interview nito. Hindi po, Kadyo. Ah. Makikita naman ninyo. Kung makakausap natin yung mga nagpapakalat ng ganung balita na nagsasabing ikaw daw ay kinidnap, pinahihirapan, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? At totoo, Kadyo, gusto kong magalit sa kanila dahil sa dinadawit nila yung pangalan ko na hindi ko alam kung paano nila idinawit at bakit nila idinawit yung pangalan ko. Pero mas pinili ko po Edwin Joy na naalala ko yung itinuro ng tagapamahalang pangkalahatan na ang Diyos at ang pamamahala ay hindi kalaban ng pagbabalik loob. Ang pagsisisi ay hindi kahayagan ng karuwagan o pagiging takot, kundi ng katapangan. At ang kababaang loob ay hindi rin kahayagan ng pagiging mahina, kundi ng kalakasan. Kaya kung ako po ay bibigyan ng pagkakataon na kausapin sila, gusto ko silang payuhan na huwag silang pumayag na kainin sila o lamunin ng maling paraan o maling dahilan ng pagdaramdam sa pamamahala. Dahil kung bubuksan lang po nila ang kanilang puso sa pamamahala, mararamdaman nila yung malaking pagmamahal at malaking pagmamalasakit ng pamamahala sa buong iglesia. Anong gusto niyo sabihin sa kapatid na Eduardo Manalo at sa mga kapatid natin? Wala po sa kapatid na Eduardo Manalo. Ako at ang buong pamilya ko, gusto po namin magpasalamat sa kanila sapagkat kami ang mga buhay na saksi mula noon hanggang ngayon. Ang pagmamahal, ang pagmamalasakit, ang pagkukupkop, ibinigay nila sa amin. At sa lahat ng mga kapatid sa buong iglesia, huwag kayong manghihina. Ito po ang pananampalataya ko, kapatid na Edwin Joy, na ang mga bagay at mga pangyaring ito, hindi lang basta malalampasan ng iglesia, kundi itong lalong magpapaningning sa katotohanan na ang pamamahalay sa Diyos, ang iglesia sa Diyos, mahal ng Diyos at ng pamamahala ang iglesia. Maraming salamat, kapatid. Salamat din. Salamat. Maaari bang ikaw ang bumanggit ng pangalan mo, kapatid, para sa kabatiran ng mga nanonood sa atin? At yan po ang naging pahayag ng kapatid na Nolan Olarte. Noong nakaraang linggo ay napabalita na itinawalag ng Iglesia ni Cristo ang isang ministro nito sa ibayong dagat. At yan nga ay sa katauhan ng kapatid na Joel San Pedro. Pero lumutang din siya para pasinungalingan itong sinasabing pagtitiwalag sa kanyang karapatan. At narito ang kanyang pahayag. Good evening, brother. Hello, brother.
For the benefit of our audience, could you please state your full name? My name is Brother Joel Villanueva San Pedro. Thank you so much. And what date is it today? Today is July 26, 2015. Did you take part in that celebration we held earlier today? Oh yes, definitely. My family and I went towards the Philippine Arena around 4:30 in the morning. We entered there through the entryway for the ministers, for the position of the ministers and their families. So what was happening, or rather what took place earlier today, which you attended with your family? We had a very inspired worship service led by our beloved executive minister, Brother Eduardo Manalo, about God's promises centering around Isaiah 62:11 and 12, that the Lord has a declaration for His people, that He will never forsake His people, the ones who have been redeemed by the Lord. And it went over how in these last days there'll be all kinds of problems, all kinds of persecution, and all kinds of lies, because we have an enemy, the devil, like a roaring lion, and the father of all lies, who tries to lead people away, snatch them from the truth. That's a good thing. It's a good thing that you mentioned that. You mentioned that the devil would spread lies. The reason for this interview, brother, is because earlier today, people started receiving text messages concerning your alleged expulsion from the church. Is there any truth to that? There is no truth to that, Brother Edwin. So you're still a member of the Church of I am Christ? still a member of the church. I am still a minister of the Iglesia ni Cristo. If you were to come face to face with these people who created this piece of news, this lie against you, saying you have been expelled from the church, what would you say to these people? Well, they chose the wrong person. I am a minister true and loyal to the administration God has placed. It has been my faith that God has placed the administration from the time of the messenger, Brother Felix Manalo, to Brother Aranyo Manalo, to our current executive minister, Brother Eduardo Manalo. The same system for showing to the entire church who the executive minister was followed. First, Brother Felix had a meeting of ministers. It was clear 10 years before Brother Aranyo Manalo would become executive minister that he was the one chosen. A council of ministers to prove that it's God's guidance to the church, that the messenger, the instrument, he could have said and told them who his successor is, but he showed a way so that the entire church would know long beforehand. The same goes also with Brother Eduardo Manalo 15 years before he passed. So he did the same thing, left it to the council of ministers, and then an oath-taking which was done in front of the entire church video conference. Yes. So that 15 years before he was laid to rest, there'd be no question. It wasn't just simply part of a family corporation, it was just simply an appointment by the father to the son. Although, given God's inspiration to the executive minister, he could have easily done that. But he chose a way to make the entire church know it's not a family corporation, and that it's the guidance of the Holy Spirit for the entire church to have no question of the succession when the time comes. So what would you say to our brothers and sisters in the church who may have received those text messages and who may have worried that you are no longer a member of the Church of Christ? Well, I appreciate my friends and family members who are concerned for me, but there's never any question that until the end of my life, I am on the side of the administration because I want to be saved. And I know that God has placed the administration to make His message known. Going back to the earlier question, if I may, also concerning those who have made these lies, not only have they chosen the wrong person, I have followed every assignment the administration gives me. I know their decision. Wherever they place me, it's always for three things. Something that God wants the minister to do for the church. There's something that God wants to teach the minister wherever he's assigned, whatever it is. And then because God loves His obedient children, His submissive children, at the end there's always a blessing. And wherever we've been assigned, we've been ready to move. Wherever it is, we've been ready to do. And we know all three always pertain. When it comes to them, they should have checked and seen that all day Friday from morning I was interviewed in Net 25 about the Unity Games. All day on Friday I was helping oversee and taking care of the Unity Games. By Friday night before we went to the arena, I'm sorry, I've got my days mixed up. Friday was preparation for Unity Games. All day Saturday morning, actually I did interviews on Friday too. Saturday morning, early morning, we already had the interviews at the EBC.
Then all day Saturday watching of the Unity Games. By Saturday night, when we're about to leave for the arena, I got a call to go back to the studio for an interview, and that's what ministers do. We follow. Yes. We're about to go, we're already packed, it's getting late, we were ready to go, and he said, oh, there's a call. And my family and I know, whatever we're given to do, it's because that's what God wants for his people, that's for his glory, and that's what a minister does. Which So, is, yes, yes. So their timing was way off also because, and then when I heard about it, I was actually in the arena about to take part in the victory parade of the ministers who helped with the Unity Games. And if I remember correctly, I was sitting beside you, I think. Yes, yes, and also with our, One of the ministers. yes, one of the ministers has been a very good counsel and guide for both of us. Yes. When I got married, when you got married, he was also one of the primary witnesses. Yes, that's Oh, true. yeah. Yes. And he was the one also sitting with us who heard about it first and informed me right there. Would you like to say anything to our executive minister, Brother Eduardo V. Manalo? Brother Eduardo Manalo, most beloved brother, my family and I love you so much, and we would give our lives for you because we know you are the one God has placed to oversee the church. We know every decision you make is inspired by God, and we also know how much you have loved and cared for us. When you go through pain, you're the one carrying the pain of the brethren. When you're going through also your own sadness, you're the one giving us advice and counsel, watching over the church because you've given your life for the church. You sacrifice so much for the church. And if only we could do just any kind of help, we're ready to do that, Paul. Because we know the only meaning of our existence is our being extensions of the administration. And anything aside from that would be our life would have no value. That's because I want to be an extension of your administration for the salvation of more, for the glory of our God, and to be of great help as possible in this last mission, the finishing touches of salvation, Paul. We love you, Paul. At iyan ang naging panayam kay Brother Joel San Pedro. Kung Angelo, ano ang latest nga na lumabas at lumantad para pasinungalingan ang mga alegasyon ng abduction at hostage taking ay ang napalathalang pangalan sa mga pahayagan at narinig din sa mga pagbabalita si Brother Lowell Menorca II. At sa kanyang pagharap, sa pakikipanayam pa rin ng kapatid na Edwil Sabala, ay pinasinungalingan niya na siya ay pinahirapan. So narito yung bahagi ng panayam sa kanya ng ka-Edwin. Magandang araw sa iyo, kapatid. Magandang araw po. Maaari bang pakibanggit mo ang iyong buong pangalan? Ako po ang kapatid na Lowell R. Menorca II. Kapatid na Lowell, alam mo ba kung anong petsa ngayon? Ngayon po ay July 29, 2015. At alam mo naman siguro kung nasa saan ka ngayon. Opo, nasa loob po ako ng tanggapang pangkalahatan ng sentral. Maraming salamat sa iyo. Bago ko ituloy yung pagtatanong, baka kasi nagtataka yung mga manunood o nanonood sa atin ngayon kung sino yung katabi mo ngayon. Maaari po bang magpakilala kayo para sa kabatiran ng mga nanonood? Ako po si Attorney Alan Blair Boy mula po sa New Era University Legal Aid Clinic po. At ano po ang inyong relationship kay kapatid na Lowell? Ako po ang kasalukuyang abogado po ni kapatid na Lowell Menorca. Maraming salamat po. Salamat din po. Kapatid na Lowell, siguro hindi naman kaila sa iyo yung kumalat at patuloy na kumakalat na balita. Opo. Di umano ikaw daw ay hino-stage ng Iglesia ni Cristo. You're being held against your will. At ikaw ay tinutorture pa raw ng Iglesia ni Cristo. Baka naman pwedeng sabihin mo sa amin ngayon, may katotohanan ba yung mga pinakakalat na yun na balita tungkol sa iyo? Wala pong katotohanan yun. Hindi ka hostage? Hindi po. Hindi ka dinukot? Hindi rin po. Tinutorture? Lalong hindi po. Ano ang gusto mong sabihin ngayon doon sa mga nagpapakalat ng ganung balita tungkol sa iyo? Nais ko lang po sanang sabihin sa kanila na itigil na po nila, lalo na po yung paggamit sa pangalan ko, sa naging sitwasyon ko, para isulong kung ano man yung nais nila na gawin pa. At yun naman po ay walang katotohanan. Handito po ako, pinatutunayan ko po na ako po'y ligtas, kapiling ko po ang pamilya ko, buo po ang aming sambahayan, at kami po'y nasa ilalim ng pagkukup ko
pangangalaga at pag-iingat ng tagapamahalang pangkalahatan. Kapatid na Boyan, baka meron ka namang gustong sabihin ngayon sa mga kapatid natin sa iglesia na nagmamahal sa iyo, kilala ka, nagmamahal sa pamilya mo, nag-alala. Kasi baka mamaya ay hanggang ngayon nag-aalala pa rin sila. Nais ko pong ipaalam sa kanila na una po nagpapasalamat ako sa kanilang concern. Ramdam na ramdam ko po ang kanilang pag-aalala. At wala po silang dapat ipag-alala. At pumanatag na po sila, pumayapa po sila, sapagkat kami po ng aking buong sambahayan ay panatag po kami, payapa po kami, at ligtas po kami. Ang totoo po, kami po ang humingi ng tulong sa pamamahala upang sa ganon ay iligtas kami para maalagaan po ang aming sambahayan. Kaya po nagpapasalamat po ako sa kapatid na Eduardo V. Manalo sapagkat tinulungan niya po kami. At sa mga mahal po namin sa buhay, sa mga kaibigan namin, mga kakilala namin, huwag po sila mag-alala. Huwag po sila mag-alala. At kami po ay ligtas ng aming sambahayan. Babaling ako sa inyo, baka meron kayong gusto idagdag na mensahe para sa mga nanonood na kapatid sa iglesia ukol sa kalagayan ni Brother Lowen. Sa mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo ay huwag po kayong mag-alala. Ligtas na ligtas po ang aking pong kliyente, si Lowell Menorca. Wala pong nangyaring masama po sa kanya. Hindi po siya na-abduct, hindi po siya kinidnap, hindi po siya tinorture ng sinumang tao. Yung issue po na ginagamit po ng kalaban po ng iglesia sa kasalukuyan ay panay gawa-gawa lamang. Hindi po yun totoo. At pinatutunayan po namin ng kliyente ko po na ito pong isyong sinasabi po nila na siya po ay na-abduct o na-kidnap po ay gawa-gawa lamang po ng sino mang naninira po sa kanya at gumagamit sa kanyang pangalan. Maraming salamat po. Salamat din po. Sabihin, hindi lang sa mga kapatid, baka meron kayong naisabihin, halimbawa sa kapatid na Eduardo Manalo, binibigay ko sa inyo pagkakataon, kapatid na Lowen. Kapatid na Eduardo V. Manalo, ang pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan. Ako po, kasama ang aking buong sambahayan, ay lubos na nagpapasalamat sa napakalabay na pag-ibig at pagmamahal po ninyo. Hindi lamang para po sa aming kapakanan, kundi para sa kapakanan ng buong iglesia. Nalalaman po namin ang kasalukuyang kinakaharap po ng iglesia na suliranin at kami po kasama ang aking buong sambahayan at ang aming lahat ng mga mahal sa buhay, kami po ay matibay na nakapanig sa tagapamahalang pangkalahatan, sa pamamahala sa iglesia, sapagkat alam po namin dito ang kaligtasan po namin. Nagpapasalamat po kami dahil sa kabila ng mga pagkukulang, mga kapintasan ko, ay patuloy pa rin po kaming kinakalinga. Patuloy kaming nililinga kasama ang aming buong sambahayan. Napakabait po ng tagapamahalang pangkalahatan. Kaya hindi po matatapos ang aming pagpapasalamat, taus-pusong pagpapasalamat sa lahat po ng pag-ibig, pagmamalasakit po, hindi lang para sa aming kapakanan, kundi para sa kapakanan ng iglesia at para sa kapakanan ng aming kaligtasan. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. At Kong Angelo, yan po ang kabuuan ng mga pangalan ng mga ministro sa Iglesia ni Cristo. Sa kanilang personal na pahayag ay ipinarating nila ang katotohanan dun sa mga alegasyon ng abduction at hostage taking, gayon din yung mga sinasabing pananakit at torture. So mula dito sa Quezon City, ako si Weng de la Fuente, EBC News, M1 with 25.